Ganun na nga Kuya Roms. Kapag day off ko, pinupuntahan ko sila Lane sa kondo niya. At nagpapakasaya kaming dalawa. No strings attached dahil may boyfriend din naman siya na nasa US. At pagka-graduate niya ng college ay pupunta na siya doon. Ako si Buboy Kuya Roms. Sa edad na 22 ay naglayas ako sa mga magulang ko sa Cebu. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Mula pagkabata ay nakaranas na ako ng hindi magandang pagtrato sa akin ng aking ama. Sinusundo niya ako sa basketball court ng pamalong patpat, lalo na kapag hindi pa nakakapag-igib ng tubig sa bahay. Lalo na kapag nalalasing siya at dito ay magsisimula na sila mag-away ng aking ina. Ang mga kapatid ko naman ay hindi naman nakakaranas ng pagmamalupit na kagaya ng naranasan ko sa tatay ko. Hanggang sa nalaman ko na hindi pala niya ako tunay na anak. Anak ako ng nanay ko sa ibang lalaki. Kaya pala medyo malayo ang itsura ko sa mga kapatid ko, lalo na sa tatay ko. Mas magandang lalaki ako kaysa sa kanila. Dito ko napagtanto na kaya pala ganun ang dinadanas ko sa tatay ko. Ako pa lang nagpapaalala ng kasalanang nagawa ng nanay ko sa kanya. Sobra na akong naawa sa nanay ko at inis at galit naman sa tatay ko. Mula pagkabata hanggang 3rd year college ay walang pagmamahal na nadama ko sa tatay ko. Kaya nagdesisyon na ako na umalis na lang sa poder nila. Hindi nila alam, lalo na ng nanay ko. Mula Cebu, napadpad ako sa Maynila. Sumama ako sa mga kaibigan ko. Sa kanila na rin ako nakitira. Hanggang sa makahanap ako ng trabaho, ito ay sa car wash. Hindi naman kalakihan ang sweldong natatanggap ko, pero libre naman ang tirahan at pagkain. Si Kuya Paul ang may-ari at isa siyang pulis. Marami siyang mga negosyo. Meron siyang tapsihan, paresan, water refilling station, at marami pa. Ang kaibigan kong si Domeng ang nagpasok sa akin dito. Matagal na rin si Domeng dito at pinag-aaral siya ni Kuya Paul. Tinuruan niya ako hanggang sa matuto ako. Madali lang naman ang trabaho. Magaan para sa akin. Nagsikap ako dahil naniniwala ako na walang ibang tutulong sa akin, kundi ang sarili ko lamang. Dito ko nakilala si Ma'am Lailani. Nasa 40s na ang edad ni Ma'am Laila pero maganda siya at mabait. Matagal ang suki sa car wash si Ma'am. Nang makita niya ako ay naramdaman kong natutuwa siya sa akin. Siyempre, masaya din ako, lalo na kapag ako ang hinahanap niya kapag dumadating siya para magpa-car wash. Gustong gusto niyang ako ang naguhugas ng kanyang kotse. Magaling daw kasi ako kahit bago pa lang, maayos magtrabaho at pulido. Nang isa pa, gwapo daw ako. Nasa malapit na kondominium lang ang tinitirahan ni Ma'am Laila. Byuda na siya at may anak siya na nasa hustong edad na. May mga negosyo siya. Lagi niya akong kinakausap kapag dumadating siya at may dala pang pagkain para sa akin at madalas malaki ang tip niya sa akin. Naiinggit na nga ang ilan kong mga kasamahan. Dahil magalang naman ako sa kanya at pinakitaan ko ng magandang asal, naging magkalapit kami ni Ma'am Laila. Hanggang isang araw ay pinagpaalam niya ako kay Kuya Paul para ipasyal. Masayang masaya ako dahil first time sa buhay ko na may taong ipinasyal ako. Binilhan ako ni Ma'am ng mga gamit, bagong cellphone, bagong damit at bagong sapatos. Nahihiya nga akong tanggapin ang lahat.
Pero mapilit si Ma'am Laila. Natutuwa lang daw siya sa akin dahil mabait daw ako at cute. Hindi naman daw siya humihingi ng kapalit na hindi ko kayang ibigay. Ano pong kapalit ang gusto niyo, ma'am? Wala namang problema sa akin. Basta kaya kong ibigay. Ngumiti lamang si Ma'am Laila at sumama ka sa akin sa unit ko ngayon, Buboy. Pagkatapos natin kumain, ako lang naman ang tao doon dahil nasa bakasyon ng anak ko. Pumayag ako sa gusto ni Ma'am Laila. Wala akong ideya kung ano ang gagawin namin sa kondo niya. Pagkatapos namin kumain, kaagad na tumuloy na kami ni Ma'am Laila sa kanyang kondo. Matapos ang wala pang 40 minuto, ay nakarating na kami sa unit niya. Buboy, salamat ha. Nagtiwala ka sa akin. Boy, alam mo naman na 3 taon na akong byuda at may hinahanap na rin ang katawan ko. Alam ko na ang ibig sabihin ni Ma'am Laila pero kinakabahan ako dahil Ma'am, wala pa po akong karanasan. V pa po ako, ma'am. Pero gusto mo ba, boy? Ako ang bahala sa'yo. Kasunod nga ay hinalikan ako ni ma'am sa noo ko at doon na nagsimula ang lahat. Tinuruan ako ni Ma'am Laila at nagulat pa siya na makita niya tinatago ko. Bibihira daw ang laki. Sa edad daw niya ngayon lamang siya nakakita ng Pinoy ganong kalaki ang itinatagong kamote. Nag-enjoy si ma'am, syempre ako rin. Bago ako umuwi ay binigyan pa ako ni ma'am ng pera. Magmula noon ay naging regular na ang pagkikita namin ni Ma'am Laila. Minsan ako na nagpupunta niya sa kondo niya para doon kami magsalo. Hanggang isang araw, nang pagpunta ko sa unit niya, hindi ko nadatnan si Ma'am Laila. Ang nadatnan ko sila Lane, ang anak niyang babae. Hi, you must be Buboy. Halika, pumasok ka na muna. Wala si Mami, umalis. Kanina pa, may usapan ba kayo ngayon? Sinabi niya ang pangalan niya. I'm Lane. Mukhang mabait si Lane. Kaya ako na nahihiya. Opo, may usapan kasi kami na tuwing Sabado, pupuntahan ko siya dito. Naikwento ka na sa akin ni Mami. Kararating ko lang noong isang araw, galing ako ng US, nagbakasyon. Nahihiya talaga ako dahil sa itsura ni Ma'am Lane na artistahin ang dating. Lalo pat ang kanyang suot lamang ng araw na yon, maikling short na manipis, maikling t-shirt na pang-itaas na labas ang pusod. Kita ang maputi at makinis nitong kutis. Pareho sila ng kanyang mami Lailani. Ang pagkakaiba nga lang nila ay mas matanda lang na ang ina niya. No, you don't have to go, Buboy. Huwag kang mahihiya sa akin. Gusto kong makilala ng gustong lalaking ipinagmamalaki sa akin ni Mami. Upo ka lang dyan at magluluto ako ng memeryendahin natin. Kinakabahan ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Panay ang tingin ko sa CP ko pero walang reply si Ma'am Laila sa mga chats ko. Di nagtagal, lumapit na sila Lane sa akin. Dalang mainit na merienda na niluto niya. Baked macaroni. Tikman ko daw. Inabot niya sa akin ng platitong may laman ng baked macaroni. Wow, ang sarap naman ma'am. Magaling ka pala magluto. Salita ko na may halong pambobola. Talaga, Buboy? Thank you ha. Masarap na ang usapan namin ng oras na yon nila Lane. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin. Habang nag-uusap ay nag-iisip kami ng gagawin namin. Magkantahan na lang tayo, Buboy. Marunong ka bang kumanta? Masaya naman kami nila Lane. Kaming dalawa lang ang tao. Pero
Ako, may kung ano na ang dumadaloy sa isipan ko. Lalo na at kampante na sa akin sila Lane na tumabi. Pero pinipigilan ko at hindi ko alam kung ganun din ba siya sa akin. Pero ayokong magsimula dahil baka mapahiya lang ako. Maya-maya lang ay nagtimpla na ng juice sila Lane. Inabutan niya ako ng isang baso. Nang ininom ko, nalasahan ko na may halong alak. Natawa naman sila Lane sa naging reaksyon ko dahil nagulat ako. Umiinom naman ako ng alak pero hindi ko inaasahan kasi ngayon. Tuloy ang kantahan namin habang nagiinom. Natanong ko na sila Lane kung may BF na ba siya. May boyfriend na daw siya kaya lang nasa US. Kung kanina gustong gusto kong umuwi na si Layla. Ngayon ayaw ko na munang bumalik siya. Nakikita ko nang nakainom na sila Lane. May tama na ng alak. Nakita ko na lamang ang mga sarili namin na magkatabi na sa upuan. Lumapit pa ng husto sa akin sila Lane para na kami magsyota. Dahil nakaakbay na ako sa kanya. Bigla ko siyang hinalikan sa kanyang pisngi habang kumakanta siya. Dala na rin ng tama ng iniinom namin juice na may halong alak. Hindi na niya tinapos ang kanta at hinalikan din niya ako. Doon na nga nagsimula. Habang nakaupo ko, bumaba siya sa harap ko at kinapa ang nakatago kong baon na kamote. Nagulat siya na makita niya yon. Napangiti sila Lane. Muli siyang nagsimulang umawit habang ginagawa nila Lane yon ay panay naman ang bulong o na sana wag na munang dumating si Layla. Pabulong naman nagsalita sila Lane sa akin. Tama si Mami. Nakangiti siya. Isip ko, ikinuwento pala ako ni Ma'am Layla sa anak niya. Natapos kaming masayang masaya nila Lane. Kinabukasan habang nasa trabaho ko, pinuntahan ako ni Ma'am Layla. Sabi niya sa akin may inayos daw siyang problema sa isa sa mga negosyo niya. Baka daw matagalan bago kami muling magkasama. Sila Lane na lang daw ang bahala sa akin habang hindi pa start ng pasok ng college. Sabi pa niya nag-usap na daw sila ng anak niya. Nalungkot ako nang malaman ko na matagal bago kami muling magkita ni Ma'am Layla. Hindi na kasi iba sa akin si Ma'am. Higit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Para na rin siyang ina ko, isang ina na ibinibigay ang pangangailangan ko, material man o emosyonal. Ganun pa man, wala naman akong magagawa. Ganun na nga Kuya Roms, kapag day off ko, pinupuntahan ko sila Lane sa kondo niya at nagpapakasaya kaming dalawa. No strings attached dahil may boyfriend din naman siya na nasa US at pagka-graduate niya ng college ay pupunta na siya doon. Nag-uusap pa rin naman kami ni Ma'am Layla sa chats at nasa Aklan nga daw siya para sa itinatayong negosyo niya doon. Nang magsimula ng magpasukan sa college ay hindi na ako nagpunta sa kondo nila Lane. At busy rin naman siya. Sabi pa niya, chat na lang daw niya ako kapag hindi na siya busy. Hanggang sa isang gabi, nagaya si Domeng at Kuya Paul na magpunta kami sa isang bar. Hindi naman kalayuan mula sa amin, birthday kasi ni Kuya Paul, kaya hindi ako nakatanggi. Hindi talaga ako mahilig magpunta sa beer house. Dahil ayoko talaga, para kasi sa akin wala namang dahilan para magpunta doon. First time ko makapasok sa isang beer house. Medyo kulang ng ilaw ang loob nito at iba-iba ang kulay. Marami na ring tao ang naroon, karamihan lalaki. Hanggang may sumasayaw na nga sa stage kaya masayang masaya ang lahat. Ako naman ay palinga-linga ako sa paligid. Habang hinihintay namin ang order naming inumin, may napansin akong isang babaeng nakaupo sa tabi na sa palagay ko naman ay isa ring GRO
Maganda siya, kahit nasa medyo dilim ay naaninag ko ang itsura niya kapag tumatama ang ilaw na umiikot. Tuloy lang kami sa pag-inom ng makarami pero wala pa naman tama. Shadow sa akin ang iniinom naming beer. Nag-request si Kuya Paul ng babae para i-table namin. Isa-isang nagdatingan ng 3 babae, umupo sa bawat tabi namin. Nagulat ako dahil ang babaeng umupo sa tabi ko ay ang babaeng tinitignan ko kanina. Nakangiti siya sa akin at sinabi ang pangalan. "Hi, ako si Ruby. Anong name mo, Pogi?" Mas lalo pala siyang maganda sa malapitan. "Ako si Buboy." Dito na nagsimulang mag-usap kami ni Ruby. Kahit maingay sa loob ay pilit naming iniintindi ang bawat sinasabi ng bawat isa sa amin. Aaminin ko, nag-enjoy akong kausap si Ruby. Sinenyasan na nga ako ni Kuya Paul na likutin ko daw si Ruby dahil sayang naman daw ang ibabayad niyang ladies drink dito. Tumatango lang ako kay Kuya Paul. Ewan ko Kuya Roms, kahit hindi ko hinahawakan si Ruby o hinahalikan, masaya na ako at kontento. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kahit pa nasa ganitong uri ng trabaho siya, ay ginagalang ko siya. Bago kami umuwi ay nakarami na ng ladies drink si Ruby. Masayang masaya sila at sabi pa nila, balik daw kami. "Salamat Buboy, nice meeting you. Mabait ka at magalang. Kaya lang mukha kang babaero. Ang gwapo mo kasi eh." Natawa naman ako sa sinabi ni Ruby. Kahit lasing na, naiintindihan ko ang salita niya. May inabot siyang tissue sa akin na nakasulat ang CP number niya. Text ko lang daw siya kapag kailangan ko ng kausap. Lumipas ang mga araw hanggang sumapit ang araw ng linggo. Wala akong magawa kahit day off ko. Dahil hindi naman pwede sila Lane. Dito ay nag-text ako kay Ruby. Mabuti hindi ko natapon ang tissue kung saan nakasulat ang number niya. Kaagad naman siyang nag-reply matapos akong magpakilala. Dito ay sinimulan ko ng manligaw kay Ruby. Dahil linggo ng araw na yon, niyaya ko siyang magsimba. Pagkatapos namin magsimba, ay dinala ko siya sa tabi ng dagat na nasa likod lang ng malaking mall. Medyo gloomy ang araw na yon, kaya kahit 2:00 ng hapon ay hindi masyadong mainit. Umupo kami sa break wall habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Ikinuwento ko kay Ruby ang buhay ko at nagtiwala naman siya sa akin. Dito ay nagsimula na rin siya magkwento ng buhay niya sa akin. Lumayas din si Ruby sa poder ng magulang niya sa edad na 21 dahil sobrang babaero daw talaga ang tatay niya. Madalas siyang nakikita ang nanay niya na umiiyak at naiiyak din siya. Sa tuwing nasasaktan ng nanay niya, ay nasasaktan din siya. Nabuo ang galit niya sa tatay niya. Ito ang dahilan kaya naglayas siya sa bahay nila. Nakitira sa mga kaibigan, nakikipagrelasyon kung kani-kanino, hanggang sa magtrabaho na siya sa isang bar. Ipinakita niya sa tatay niya na ganito na siya dahil sa kanya. Ang galit niya sa tatay niya ay ibinuhos niya sa kanyang sarili. Sumasama siya kung kani-kanino hanggang sa mabuntis na nga siya at magkaroon ng anak na hindi niya alam kung sino ang ama. Nang magsilang nga siya ay dito na niya na-realize kung gaano kahalaga ang buhay niya para sa kanyang anak. Gagawin niya ang lahat. Matapos kong marinig ang kwento ni Ruby, ay hindi nawala respeto ko sa kanya. Bagkus ay lalo pa akong humanga sa kanya. Dahil may pasok pa siya nung gabi ay hinatid ko na siya.
Kinagabihan sa barracks ko, hindi kaagad ako dinalaw ng antok. Sobra ako naapektuhan ng pagkikita at pag-uusap namin ni Ruby, Kuya Roms. Ewan ko ba kung totoong pagmamahal o awa lang ang nararamdaman ko kay Ruby. Hanggang mag-text na nga siya sa akin. Hi, tulog ka na ba? Walang masyadong customer ngayon, nakaka-bored. Text back kung gising ka pa. Nireplyan ko si Ruby. Hindi ako makatulog, iniisip kasi kita. Talaga ba? Baka kulang lang yan sa alam mo na. Pwede ba kitang sunduin mamaya at hihatid sa inuuwian mo? Pumayag naman si Ruby. Dito nga ay nakaramdam na ako ng pagka-relax hanggang sa nakatulog na ako. Nagising na lang ako sa sunod-sunod na tawag niya sa CP ko. 4:00 na pala ng umaga. Nasaan ka na? Akala ko ba susunduin mo ko? Nagmadali akong magbihis at umalis na para sunduin si Ruby. Kuya Roms, kapag kasama ko si Ruby ay masayang masaya ako. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Sumunod na linggo ay niyaya ko sa mamasyal ulit. Dito ay sinama na niya ang kanyang anak. Masaya ako, pakiramdam ko para kaming isang pamilya. Hanggang sinagot na nga ako ni Ruby. Naging kasintahan ko na siya. Masayang masaya si Ruby sa tuwing kalaro ko ang anak niya. Itinuring kong anak ang kanyang anak. Hanggang sa tuluyan na kami nagsama ni Ruby sa isang bahay. Kumuha kami ng mauupahan. Nagtulong kami sa pagbabayad. Masaya naman kami pareho. Hanggang nag-chat naman sa akin si Ma'am Laila. Gusto niya makipagkita sa akin. Nabanggit ko naman na kay Ruby ang tungkol kay Ma'am Laila at sa anak niyang sila Lane. Nagpaalam na ako kay Ruby na magkikita kami ni Ma'am Laila. Pinayagan naman niya ako. Si Ruby naman ay sumasama naman sa kanyang mga kliyente kapag nilalabas siya. Okay lang naman sa akin. Ganito kami ni Ruby. Lumalabas kami ni Ma'am Laila kung minsan nila Lane. Pumapayag naman siya. Hanggang isang araw napansin ko na lamang na hindi na sumasama si Ruby sa mga customer niya. Kapag galing ng bar, diretso na siya sa bahay. Kaya nawalan na rin ako ng ganang lumabas na kasama si Ma'am Laila. Sinabi ko na kay Ma'am Laila na meron na akong kinakasama. Natuwa naman siya sa akin. Wala naman daw problema sa kanya. Basta daw kung kailangan ko ng tulong, wag daw ako mahihiyang magsabi sa kanya. Hanggang isang araw, pinatawag ako ni Kuya Paul sa kanyang opisina para kausapin. Kinabahan ako. Baka tungkol ito kay Ruby. Boy, magmula nang dumating ka dito sa carwash ko, mas lalong lumakas ang negosyo ko. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Saka Buboy, nakita ko dito sa biodata mo. 3rd year college ka na pala sana kung hindi ka tumigil ano. Sayang, gusto mo bang mag-continue? Tutulungan kita. BSI pa naman ang course mo. Marami school dito sa Maynila na pwede mong pasukan. Pagka-graduate mo, pwede kang magpulis kung gusto mo. Opo, Kuya Paul. Pangarap ko pong makatapos ang pag-aaral, Kuya. Salamat naman po. Ganun na nga, Kuya Roms. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho naman ako kay Kuya Paul. Hanggang matapos ang 1 taon, nabuntis ko si Ruby. At bago pa manganak si Ruby ay kaagad na nagpakasal kami. Kinuha kong ninang si Ma'am Laila. May isa pang malaking sorpresa ang dumating sa akin, Kuya Roms.
Dumating ang nanay ko galing Cebu. At ang pinakamaganda sa lahat, kasama ang tunay kong ama. Ang akala ko ay kung sino lang ang kasama niya. Isang Amerikano at kamukha niya si Denzel Washington. Siya pala ang tatay ko talaga. Yun nga, medyo maputi ako kaysa sa kanya dahil madalas nawasa ang pinaliligo ko. Ako na yata ang pinakamasayang tao ng araw na yon bukod pa kay Ruby nang walang pagsidla ng sayang naramdaman niya. Ang akala daw ni Ruby, lahat ng lalaki ay katulad ng tatay niya. Pero nagkamali siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Natapos ko ang kurso ko, kuya, sa tulong ni Kuya Paul. Nakapasok ako bilang isang pulis. Bumalik ako sa probinsya namin sa Cebu at dinalaw ko ang tatay ko. Humingi siya ng tawad sa akin. Mabuti na lamang at nakaligtas sa stroke at nagpapagaling na siya. Bumalik na kami ni Ruby sa Maynila para dito ipagpatuloy ang aming buhay. Nadagdagan pa ang anak namin. Ito ang kwento ko, kuya. Buboy.